ito pa nakakabahala. Hindi. Bakit natin nasabi? Tumama na naman yung sinasabi natin. Yan, katulad niyan. Itong si Senator Lacson, at saka itong isang congresswoman, dating artistang bata, naging congresswoman, si Precious Hipolito Castelo. Kamag-anak din ni Soto ito eh. Yung asawa nito eh. Mga kaibigan eh. Castelo eh. Oh. Ngayon, hindi ba nung nakaraang taon, itong dalawang ito, si Senator Pampilo Lacson, sa Senate, meron siyang panukala na magkaroon daw ng tinatawag na ano tawag dito, yung designated successor ba? Netflix. Mga kaibigan, palibasa ito, mahilig manood na. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, di ba yung presidency, di ba? Ito lang may kadouble. Napanood ko na yan eh. Di ba nung namatay yung presidente sa Amerika, isang pelikula yun eh. Bill Pullman yata pangalan nung nung artista eh. Inihanap ng kapalit. Kasi wala nakakaalam, kundi yung mga malalapit lang na security, kamuka, may kamukhang kamuka, yun ang ginawa nilang presidente. Pero bandang uli, hindi ko na matandaan kung umayaw na siya at saka lamang isinalin talaga yung pwesto doon sa vice president, mga kaibigan. Kasi parang ayaw din nila yung susunod na mamumuno. Hindi ko na matandaan yung pelikula, pero ganun yun kumuha ng kadobol ng kamuka. Di ba yan ang suspecha ngayon dito kay Presidente Duterte? Na yung umalik sa lupa, hindi naman siya yun Kasi mahirap gawin yun sa isang taong mahina na. Maglakad, di ba? Nakita mo, maglakad nga hinihingal Yung pa, yuyuko, hindi na makayuko dahil di na kaya ng tuhod niya yun. Aminin natin at sa hindi. Ngayon, eto nga, meron daw bill ito noong nakaraang taon, nag-anibersaryo, kamakalawa. Lumabas na naman ito. Kaya itong si Precious Hipolito, mga kaibigan, i-withdraw yung kanyang bill na ito ay bibigyan ng karapatan, kapangyarihan ang presidente na pumili kung sino papalit sa kanya. Ba? Naloloko. Napanood nila sa Netflix yun. Di ba? Pelikula lang yun Kasi daw, kinakatwiran ito naman si Lacson, gusto niya ituloy. Yung Hipolito, nag-withdraw na. Yung kanyang version sa Senado, gusto niya ituloy. Nananawagan siya sa Kongreso, sa Kamara. Ito, gusto rin nilang gamitin pantakip ito At pag ginawa nila ito talagang isang malakihang kawalang hiyaan na ito. Ito'y armas para magsipsip nung nakaraang taon Nagpapakita ng katapatan. Ngayon, ito. Anong nangyayari sa Amerika pinagsasabi ninyo? Ito raw pinapattern lang nila sa Amerika. Hindi nyo pinapattern sa Amerika yan. Kinokopya ninyo yung pelikula. Katunayan, sa Amerika hindi ba natanggal nung panahon ni President Richard Nixon? Mga kaibigan, nung panahon ni President Richard Nixon, meron siyang vice president, mga kaibigan. Ang pangalan ng vice president si
Spiro Agnew. Ako kung tama ang bigkas ko ha. Vice President, yan ang Vice President ni Richard Nixon. Spiro Agnew. Noong October 1973, nag-resign itong Vice President ni President Nixon. Kasi kinasuhan ito. Nabulgar ito sa money laundering. At kung ano-anong kaso sa kanya habang siya ay governor pa lang ng Maryland. Hindi pa siya vice president noon. Mga kaibigan, tumanggap siya ng halagang $29,500 na suhol nung siya po ay gobernador pa lamang at nabulgar ito nung siya ay vice president na. Ngayon, nung nag-resign itong vice president, itong si President Nixon, humingi ng payo sa mga senior congressional leaders tungkol sa kapalit nitong vice president, mga kaibigan. Unanimous yung payo sa kanya. Ang piliin mo, yan ang pinayo sa kanya. Ang piliin mo si House Speaker at that time, House Speaker pa, Carl Albert. Ano tawag nito? Pangalan nito si Ford. Si Gerald Ford. Yan ang piliin mo. Ayon dun sa Speaker of the House. Pinayo nila kay Nixon. Piliin mo si Gerald Ford, na noon senador, kung di ako nagkakamali, mga kaibigan. Ngayon, di naupo itong si Gerald Ford na vice president. Akalain mo swerte nitong taong ito, siya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Amerika yata na naging vice president at naging presidente na hindi siya elected doon sa pwestong yun. Naging vice president siya. Akalain ninyo pumutok yung Watergate scandal labang kay Nixon. At si Nixon ay nag-resign. Kaya ang pumalit kay Gerald Ford, ang pumalit kay Nixon, si Gerald Ford naging presidente. Si po from vice president, naging vice president, naging presidente. Mga kaibigan, siya ang naging 38th President of the United States. Isipin ninyo yan, kundi sinuwerte. Si Lacson lang nun Mga kaibigan nung presidential election na tumakbo siyang presidente, kung siya pumayag, nag-give way kay FPJ. Ito yung sinasabi natin sa inyo. May mga panahon, ang problema kasi, pareho nilang ayaw mag-give way. Kung isa sa kanila, ni FPJ, pumayag na mag-slide down sa vice presidency. Halimbawa, si Lacson, pumayag sana siya. Alam ba ninyo, dapat presidente pala siya. Bakit? Namatay si FPJ Di ba? Kung nung nagpresidente, halimbawa, kasi automatic presidente na sila noon. Kaya nung hindi sila nagkasundo, nanalo ulit si Gloria. Mga kaibigan. Hindi sana tumagal si Gloria sa pwesto. Kaya ang hinala, kaya hindi pumayag si Senator Lacson na mag-slide down,
kakutsaba rin siya ni Gloria. Huwag kang bababa. Kasi pagka bumaba ka, lalaki boto ni APJ, talo kami. Yun ang suspecha, mga kaibigan. Sinasabi ko lang sa inyo. Ngayon, ito, nagpapanukala sila sa pelikula dahil ang intention daw nila, halimbawa, nagkasabay-sabay mamatay. Ano? Malinaw naman ang batas natin eh. Nung panahon nga ni Gloria, di ba? Natanggal si Erap, di ba? Nasipa si Erap sa people power, di ba? Pinalayas ng taong bayan. Ngayon, pumalit si Gloria. Sino naging vice president? Abay si Chupisto Ginggona. Mga kaibigan. Hindi ba? Senador noon si Vice President Chupisto Ginggona. Tatanong nyo, di ba ang rule of succession President, pagkatapos niya, Vice President ang magiging presidente kung wala rin presidente. Sino susunod kung wala yung presidente? Senate President. Mga kaibigan, at that time, ang pinakakuwang ko lang doon, kung bakit hindi yung Senate President no, si Nene Pimentel, di ba? Bakit hindi si Nene Pimentel ang naupo at si Chupisto Ginggona? Simple lang. Sapagkat si Nene Pimentel ang umupo noon na kwan na yung leader nung impeachment court. Ano ba tawag mo ron? Dalawa sila. Equal yung footing nila nung Chief Justice of the Supreme Court noon. Si Davide yata, di ba? Si Davide at saka siya. Nung ini-impeach si Erap yung impeachment trial pala kay Erap sa Senado. Kaya, magiging masama ang itsura. Hindi ba? Kung si Nene Pimentel ang magiging vice president sapagkat parang lumilitaw na ininteres yung pwesto. Kita na ninyo, ganun din ngayon, lalo ngayon. Pakapalan ng mukha ngayon talaga. Unti-unti yan, palala ng palala ang pagkapal ng mukha sa politika Mga kaibigan, talagang bulletproof na. Hindi na tinatabla ng kahihiyan, di ba? Itong mga taong ito. Abay, isipin ninyo kung magagawa nilang paraan na hindi makapag-succeed si Vice President Leni Robredo, pwedeng maupo si Tito Soto. Mga kaibigan, di ba? At magiging Vice President niya si Alan Peter Cayetano. Itong mga iniisip nitong mga taong ito, alam nyo, pagmumulan nito ng lalong pagsama ng politika dito sa ating bansa. Lalong gugulo ang ating bansa. At ang nagpapagulo, mga politiko, tapos sisisihin nila taong bayan sa bandang huli. Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Itong bill ni Lacson, yung isa, winidraw yung si Castelo, Precious Hipolito Castelo. Isipin niyo, mas pwede tayo talagang
maging mambabatas kaysa sa mga damuhong ito eh. At hindi natin guguluhin ang bayan. Kung tayo lang alam nyo, hindi naman natin kailangan pumwesto eh. Ang kailangan lang natin, merong makinig sa atin na mambabatas. Eh hindi, makikinig pero nanakawin yung idea mo lang. At sila magsasabi para sila ang lumabas na nakaisip, mga kaibigan. Hindi bali na yun eh. Kung tototohanin, wala naman tinototoo eh. Naghahanap lang ng masasabi nila for public consumption, ika nga. Para lang masabi ng tao, may ginagawa pala ito eh. Pero hindi tinutuloy. Hindi nila ipinupursu. Hindi pinagpapatuloy. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sino mga senador na oposisyon dyan? Inahamon natin. Di ba? Gumawa kayo ng resolusyon. Di ba? Patungkol doon sa ginawa ninyong investigasyon. Ito, Kesyo, ito raw Pilar, napakaraming pahina raw ang ilalabas ng Senado para utot nyo. Pinaglululoko ninyo mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Simple-simple lang ang gawin nyo. Gusto nyo ng malakas na, makapaghatid ng malakas na mensahe sa incheck? Kunyari, hindi mo malaman to si Luxing kung niloloko nito, sarili niya lang eh. Mga kaibigan, tsaka yung mga idiot na DDS, di ba? Maglukuhan kayo, mga kaibigan. Pero kami hindi nyo maloloko. Meron pa bang mas katulad ng ginawa sa Cambodia? Sa Cambodia meron pang balita na magpapabagsak dito sa mga casino dito sa Pilipinas. Pero sa ibang araw babasahin ko muna yung balita. Yung mga gambling na yan, kung hindi ma-aksyonan ng Pilipinas, may a-aksyon dyan yung ibang mga bansa mga kaibigan. At yan, kung tototohanin, ipatupad dito, unahin ninyo pagkansela sa visa upon arrival. Pag nakansela yan, mahirapan na pumasok ang inchik dito. Kuha kayong visa ron. Diba? Kamukha nun dati. At pag nakakuha sila ng visa, hanggang 3 araw ka lang sa Pilipinas. At ang passport mo, iwan mo sa immigration. At ikaw, susundan ka ng immigration kung saan ka pupunta. Restricted yung mga yan dapat dito sa Pilipinas. Katulad ng dati. Naging, itong Pilipinas isipin mo, bigla nilang pinapasok ang incheck, makakapasok ng walang visa. Visa upon arrival nga Pagdating sa airport, tatatakan sila ng immigration. May lagay yun Yun nga yung trabaho ng mga travel agency na contact nila rito, mga kaibigan. Yun ang nagbabayad sa immigration. Bayad na yun. Hawak na ng immigration. Yung mga sinasabing doon nagbibigayan ng pera, hindi totoo yun. Ang ginagawang bayaran yan sa main office ng immigration. Doon binabayaran yan. Yung suhol na yun. Yung listahan ng mga darating na incheck, hawak na ng mga immigration sa airport. Ibig sabihin, cleared na yun.
bayad na yan, ibig sabihin. Kukunin mo na lang yung pera mo. Kung sino-sino yung magpaparte. Mga kaibigan. Pagka yan, tinanggal mo yan. Paano pa sila makakapagpogo? Samantalang, yung mga Pilipino sa Amerika, hanggang ngayon, standing yung order ni Haring Digong, mga kaibigan, na ang mga US passport holder hindi pwedeng makapasok sa Pilipinas nang walang kaukulang visa. Sipin mo yan. Ano yan, magti-TNT sa Pilipinas? American citizen, magti-TNT ba yun sa Pilipinas? Kaya mo nire-restrict ang dayuhan dahil para hindi sila mag-overstaying dito, magkalat dito ng lagim. Diba? Meron tayong, ang dapat natin pinoproteksyonan yung mga kababayan natin dahil dapat sila ang priority. Kung talaga may isipin mo ito lang China. Ang foreign investor dito sa Pilipinas na walang napapala ang Pilipinas. Nag-i-invest daw dito, magtatayo ng negosyo, halimbawa, magtatayo ng tulay. Hindi mo nga alam kung utang yan. Utang kasama dun sa package na inutang nitong administrasyong ito. Magtatayo ng tulay, gagastusan ng China. Pagkatapos, ang mga ultimo construction worker, in-check. Mga kaibigan, ang kumita dun sa pinuhunan nila, in-check din. At ang masama, nagtrabaho na yon, hindi pa nagbayad ng buwis yun. Di ba? Yan ang problema. Hindi nagbabayad ng buwis. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Pagka naman ikaw, Pilipino, nakatira ka sa Amerika, American citizen ka na, di US passport holder ka, bay kinakailangan mo mag-secure ng visa sa embassy o sa konsulado ng Pilipinas sa Amerika. Para ano? Mga kaibigan. Kasi baka mag-TNT rito sa Pilipinas, ganon. Mga kaibigan. Kaya mo nire-restrict yung mga inchik kasi hindi na babalik Ayaw nila sa communist country. Ito naman baliktad. Ini-encourage. Kaya napakaraming kriminal na inchik ang nandito sa Pilipinas ngayon. Ultimo sa pulis, baliwala. Nakikipagbarilan nga sa pulis mga kaibigan. Pero asa ng mga kaso? At ang magtaka kayo, buhay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At tulad ng sinasabi natin, talamak naman talaga ang paglabag dito sa saligang batas Hindi ba gumawa rin sila, ang promotor nito yung si Belmonte, yung dating House Speaker, at ipinagpapatuloy dito ngayon. Nitong mga bugok na congressman. Yung 100% foreign ownership, di ba? Meron silang bill niyan. Tinatago nila. Sila lang nag-uusap. Mga kaibigan, hindi ba yun ilabag sa konstitusyon? Sa konstitusyon, ang mga dayuhan ay pwede lang magmay-ari dito sa Pilipinas ng hanggang 40%. Sa 100%, 40 lang sila.
60-40. At sinasabi rin sa konstitusyon na ang mga dayuhan ay hindi maaaring mamuhunan o pumasok sa negosyo na may kinalaman sa communication. Ayan, approve na eh. Yung kay Dennis Uy, yung bagong crony, yung bagong oligarch, na inimbento ng kasalukuyang administrasyon. Produkto, oligarch na produkto ng kasalukuyang administrasyon. Dennis Uy, mga kaibigan. Alam nyo di ba? Yung bill, tapos ito mga congressman, akalain ninyo nasa second reading na yun, pasado na sa second reading. Yung 100% foreign ownership na nagsimula pa yung kay Sunny Belmonte. Si Balimbing, mga kaibigan. Nuknukan ng Balimbing, yung tatay ni Babalina. Mga kaibigan. Sipin mo, 100% ownership, labag. Tapos communication, isinali nila. Pwede na magnegosyo o pumasok sa communication business dito sa kanilang panukalang batas na yan. Na minamadali nila yan kasi yan ang gusto ni ni Haring Digong, di ba? Yan ang gusto niya Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun mga kaibigan, puro labag sa saligang batas. Kaya wag tayong magtaka kung pinipilit nila na sirain at gawa ng senaryo na hindi makaupo si Vice President Leni Robredo. Sana kung may eleksyon tayo, okay lang At kung malakas pa ito di ba? Okay lang wala naman masama di ba? Kaso, alam nyo na, sa simula't simula pa lang kasi ng pag-upo pa lang nila, ginigiba na si Vice President Leni Robredo at ako sa programa ko. Hindi ko pinalalagpas yung ginagawa nilang yun. Kahit nung nagsisimula pa lang sila. Lagi kong ipinagtatanggol, hindi si Vice President Leni Robredo, kung hindi, yung dapat na mangyari. Rule of law tayo mga kaibigan Di ba? Paano ka masisisi nila kung sumusunod ka sa rule of law? Sila itong gustong bumaluktot sa rule of law. Ano tawag mo sa RevGov? Gagawin ba ng mga kumag na yan kung hindi? Di ba? May sinabi na minsan si Presidente Duterte dyan di ba? Tungkol sa RevGov na isa yan sa mga pinaplano niya. Matagal na. Si Vivian Belis nga RevGov ng RevGov yan kaya napwesto yan sa Film Academy of the Philippines At hindi lang yun. Ang laki talaga ni Vivian Belis. Ang bulsa ni Vivian Belis. Alam niyo kung bakit? Akalain ninyo. Dumoble sweldo. Dati yata 90 mil lang mahigit ang sweldo dyan. Nung naupo si Vivian Belis, may 200,000 na yata. Mahigit. Mga kaibigan. Si Gloria maliit pero maluwang Si Vivian, mga kaibigan, malaki. Malaking babae yan Di ba? Sinasabi ko lang.
Si Raul Villanada, katropa natin ito. Si Jun Di Valencia nga pala, singer, actor. Robert Cortez, Noli Pangandaman, si Joel, nabanggit na natin. Ricardo Macapagal, Ed Arcangel Tamayo. Rose Baltasar, Richard Moranya Datuin, at si Josefina Eclevia Ebal. Candelario Cisneros, Flor de Lisa Ribor, Laini May Abrenica, Tess Bautista, Ricardo Macapagal, John Narciso Llarena. Birthday pala ni Joe Narciso kahapon, John Narciso Llarena. Happy birthday, Joe, At medyo nahuli pagbasa natin, hindi na natin mapapatugtog yung ating kwan. Si Ricardo Puso Socorro, Marilyn Valencia Smith ng St. Louis, Missouri, USA. Marvin Victoria, Concepcion Ison Chulbo, tsaka si Ledge Chulbo, binabati natin, Si Joanna Carla Digos, Freddy Datu, Mark Sanchez, Eddie Rodriguez, Isplaki Tony, si May J, Marilyn C. Valencia Smith, nabanggit ko ulit, Placido Corbito, Loida Haruda ng Hong Kong, citizen ng Hong Kong, nanonood kaya, Antonio Silvestre, Dante Ko, ano mo si Dante? Si Dante, hindi magkaiba Ang naman yun si Mark Ellis de Guzman, nakikinig din daw sa atin sa cellphone, si Harvey Lampreya, Elizabeth Bugna, kasamaan niya sa Duke University Hospital sa Durham, North Carolina, USA. Sabi ni Raul, mabuhay kayo, frontliner pala lahat yan. Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento, ayan, ng Napocor Village, Quezon City. Chofilo Santiago, Greg Veluz Jr., Hani Liwanag, Lilibet Vega, Luz Bimin Romana, Philip Glenn Araw ng Quezon City, Erickson Flores from Los Angeles, California, Julie Palado Kasag, Alicia Chelsea from Sydney, ayan, Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, Ernesto Mangahas ng Philadelphia, Pennsylvania, Eric Rosero of Romblon, si Beck Sabiñano. Alam nyo, sa Pilipinas, ang dami nang nanonood sa atin sa live stream natin. Nag-message sa akin, malalayong lugar, mga kaibigan. Leonida Tolentino, watching from Edmonton, Alberta, Canada. Victor Dalit, Ted Fernandez, Benedy Tunggol, Edmund Lucena, Salditing, June Rayboneria, Susan Javier, si Jun Mariano, dati pong aktor,
Rico Bautista ng Caloocan, Flor de Lisa Ribor, Eduardo Bautista, at binabati niya si Michelle Barquino. Birthday din pala ngayon ni Michelle Barquino. Pag may birthday, agahan ninyo ang pag-text para mahandugan namin kayo ng awitin. Oscar De Jesus, nakatropa natin sa Los Angeles, California. Maria Dolores Santos, si Maria Cruz. Nanonood ba? Si kaibigan nating Hector Ponasier sa New York. Mike C. from Las Vegas. Ano to? Matagal, sumasakit ang mata ko. Lourdes Sigua. Ayan, si Happy Chai. Si Nick Ignacio. Ayan, si Tina G. Sabi niya, paawa effect daw. Ginagawa ni Digong nyo, di ba, ng mga si Michael de Grano ng North Vancouver, Canada. Marlene Balete Orteza at si Marites Kainglet. Nonoy Yanson, DC Encarnacion, Judes T. Pabilada. Ayan, Irene Sean Austin, katropa natin yan, isang artist, visual artist. Jomar Apolinar, Eric Partosa, Robin De La Cruz, artist din yan. CJ Garado, Alex Fortades Camacho, si Jerry Lim na katropa natin sa Los Angeles, si Marie Johnson. Ayan po mga kaibigan. Arthur Angelo Fidelino. Ayan, Rodel Etorma, Edwin Angara ng Australia, si Cesar Alvarez, Sierra Charlie de Guzman, Jermaine Isidro Aguila, si Maria, nabati na natin. Anto? Mel Aquino, ayan, Bethany Marcelius ng United Kingdom sa London ho, Sher Pasqua ng Gizan Kingdom of Saudi Arabia, Ariel Ramos ng San Pablo City, Franco Vallejo Maria Cristina E. Pantaleon, anong oras na ako? Mga kaibigan, sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. magandang Yumaga, Precious Castelo. Mahal sa'yo